Handa na ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Glory to God. Mga tatanong po kayo mga kapatid. Nakikita niyo po ba yun? Amen. Amen. Glory to God. Sumayin niyo ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo magbasa. The Gospel is from Luke chapter 18, verse 9 to 14. So everybody, Jesus addressed his parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position. He spoke his prayer to himself. Oh God, I thank you that I'm not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, Oh God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbled himself will be exalted. The gospel of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Mga kapatid, huwag muna kayo uupo. Di ba Thursday ngayon? Amen? Inuna niyo si Lord. Amen? Sino ang inuna si Lord ngayong gabi? Bukas sino may mga trabaho bukas? See? Brothers and sisters, pag inuna natin si Lord, alam niyo naman anong version, di ba? Matthew 6:33. That seek first His kingdom, and all these things in righteousness shall be added unto you. Amen? Mga kapatid, naniniwala ba kayo na ngayong gabi, uuwi kayo
na siksik, liglig, at pagpapala ang ating daladala. Amen? Glory to God. So brothers and sisters, dahil inuna niyo si Lord, si Jesus lang ang number 1 sa buhay natin. Number 2 lang yung mga asawa niyo, si Jesus ang number 1. Amen? Kung si Jesus ang number 1 sa buhay niyo, kapatid, sayawan natin si Jesus. Huwag tayo mahihiya. Amen? Kasi si King David, nung sumasayaw siya talagang, tiniwad niya ang kanyang kalaban. Sumayaw siya, hindi siya nahihiya. Kinutya siya ng kanyang asawa. Ang sabi, David, tingnan mo, ihari ka pa naman. Bakit sumasayaw? But hindi yung pinakinggan ni Haring David, mga kapatid. Kundi pinakinggan niya. Sabi niya, wala akong pakialam sa'yo. Ang may pakialam ako sa sasabihin sa akin ng Diyos na buhay. Amen? Kaya mga kapatid, kung si Jesus ang number 1 sa buhay natin, tayo lahat, tayo. At sayawan natin si Jesus. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ikaw lamang Taas po natin mga kapatid. pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Hesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Sino ang number 1? Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Hesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen. Glory to God. Hallelujah. Pwede na po tayo umuha, kapatid. Ayan. Glory to God. So, magpapakilala po muna ako kasi first time ko po dito mag-talk. At saka first time ko na mag-talk sa anniversary. Ganito pala. Para ka palang nasa langit. Alam mo, kanina habang kumakanta yung mga choir dito, sabi ko, Lord, lalabas ko ba ako dito? Glory to God. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kasi damang-dama natin ang presensya ng Panginoon pag punagmuri sa Kanya. Amen? Glory to God. So mga kapatid, papakilala po. Ako nga po pala si brother rin. Gata from Arizona chapter. Amen? Hallelujah. Glory to God. So, kukunin ko na rin po yung pagkakataon na to kasi sa Saturday po, anniversary din namin. Hallelujah. Ni Yahweh Siray pala. Amen? So, 18th anniversary. At babatiin ko din kayo from Arizona chapter, behalf of Arizona chapter, happy 32nd anniversary sa inyong lahat. Amen? Palakpakan natin si Yahweh Siray. So nakakatuwa, no? Kasi kanina habang pinapanood ko yung montage, yung yung ni Brother Ojet pinalabas. Hindi mga member na, yung mga dati pang member dito, pakita sa kamay. Ayan. Wala na. Yung mga dating member, ayun yun. Ayan. Kasi yung picture dito ninyo noon, parang lalo kayo bumata ngayon. Hallelujah. Amen. Alam niyo kung bakit? Kasi pag naka-Lord tayo, di ba? Pabata ng pabata tayo. Amen?
binibigyan tayo ni Lord lagi ng kalakasan na parang agila. Glory to God. So palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. So magandang gabi po muli mga kapatid. Ang ating gospel po ngayon is ito po yung gospel this Sunday. No? So yan po mga kapatid, balikan po natin. So Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. So, dalawang tao mga kapatid ng karakter ng ating Panginoon. Kwininto. So, two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. Yan. So, sino nitong maging gustong Pharisee? Ayaw? About tax collector? Ayaw din? Maraming ano doon. Hallelujah. So, brothers and sisters, tingnan natin kung anong ginawa nitong Pharisee mga kapatid, ano? So, the Pharisee took up his position and spoke to this prayer himself. Oh God, I thank you that I am not like the rest of humanity. Sabi niya, greedy. Sabi na, sino kaya yung mga greedy? Sabi nitong ng Pharisee, tumayo siya doon. Sabi niya, hindi ako katulad ng mga taong yun na greedy. Ano ba yung greedy sa Tagalog? Yung sakim, yes. Thank you, sister. Sakim. Kaya sabi nito, so, brothers and sisters, alam natin ng Pharisees, sila yung mga, nung araw, yung parang mga Bible scholar. Kung hindi ako nagkakamali. Sila yung mga talagang nag-aano sa religious, talaga, very religious talaga din sila, no? So, tingnan natin kung paano yung prayer niya. Oh God, I thank you that I'm not like this humanity greedy. Hindi ako katulad nitong sakim and dishonest. Sabi niya, ako. Sabi niya, hindi ako katulad itong, tax collector, dishonest yan eh. Sabi niya, pero ako hindi. Talagang ako ay matuwid. Talagang very honest talaga ako sa mga lahat ng mga collection sa simbahan. Talagang binibigay ko lahat doon. Amen? Kita natin. Tapos ano pa, hindi ako adulterous. Grabe, Kasi yung mga tax collector, mga kapatid ng araw, sila yung talagang outcast sa Pilipuna kasi talagang kung sumingil, may corruption na noon eh. Bukod sa flood control. Meron na noon. May mga corruption na din noon. So itong mga corrupt itong mga tax collector na to. Kaya talagang, itong mga tax collector mga kapatid, kaya hinahambing niya talagang, tumitingin itong na to. Sabi niya, nakita mo yung tax collector niya talagang, ang dami niyang nilalokong tao. Pero hindi ako ganun, sabi niya. Sabi niya, or even like this tax collector, sabi niya, I fast twice a week. Naku, twice a week daw siya nagpa-fast. Nagpa-fasting ba kayo? Sister, brother? Ilang beses? O, di mo buwababa yung sugar nyo. O, di ba? Pag nagpa-fasting tayo, mababa yung sugar natin, di ba? Yan. Ito, sa panahon kasi nila, kailangan isang beses lang. So itong Pharisee, dalawa talagang ginawa niya. So naano niya yung word record, talagang ginano niya, na break niya, no? So, and this, brothers and sisters, ano pa sabi dito, no? Sabi niya, ayan, nagpa-fasting ang dalawang beses, and I pay tithes. Ayan, sino nagta-tithes dito? Taas ang kamay, yan. Ayan, mga nagta-tithes. Yung iba, hindi. Hindi. Glory to God. Palapakan pa natin siya. Hallelujah. Hallelujah. So, sabi na, I fast twice a week and I pay tithes on my whole income. Sabi niya, lahat. Siguro yung part-time job pa niya, kinukunan pa ng di ba? Nagpunta pa siya doon sa isang trabaho, kukunan pa niya yun. So lahat, So ibig sabihin, matuwid talaga itong kumbaga sa talagang siya. Pero tingnan natin kung bakit hindi kinalugdan siya ng Panginoon, mga kapatid. Okay? But the tax collector stood up in the distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and pray, "Oh God, be merciful to me, a sinner." I tell you that later went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Amen. Glory to God. So sino dito yung mga humble na? Tasa ka man. 32 years na kayo dito, di ba? Alam ko, very humble na yung mga yan. 32 years, ang dami na pinagdaanan yung mga yan. Valley chapter, right?
Ang dami ng pinagdaanan yan. Dumaan yan sa maraming problema, sa apoy, sa lahat-lahat ng klase ng problema, mga kapatid. So, brothers and sisters, hallelujah. Wala ako. Sa pagiging humble nitong ano na to, nitong tax collector na to, siya yung kinalugdan ni Lord. Hindi yung lagi nagmamataas sa sarili niya. Amen? Kasi brothers and sisters, pag lagi tayo nagmamataas sa sarili natin, hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Amen? Kahit sabihin natin napakatagal na natin dito sa gawain, be humble pa rin mga kapatid. Amen? Kasi pag tayo lagi nagiging humble, natutunaw yung puso ng ating Panginoon. Amen? I-answer kay lahat ng mga prayer request natin. Ito si Sister. Ano pa ka Sister? Si Sister Eda. Ito si Sister Eda. Talagang yung prayer niya lagi, ito, dami. Lagi siyang answered prayer. Bakit? Meron siyang humble heart. Amen? Kasi si Lord, mga kapatid, talagang yun ang tinitingnan lagi yung meron tayong puso mapagpakumbaba. Amen? So brothers and sisters, ang topic ko nga ngayon, mga kapatid, is nasaan na pala ako Hindi ko na alam, pindot ko pala. Okay. The acceptable prayer. Ayan. Sabi dito mga kapatid sa James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous is powerful and effective. My dear brothers and sisters in Christ. Nung lumang buhay ko po mga kapatid, hindi po ako nagdadasal ng katulad ng ginagawa ko ngayon natin dito sa El Shaddai. No? Basta pag ako wala akong nagdadasal kami. Nandito na pala ako sa pinsa ko dahil mahilig mag-rosary lola ko. Every, nag-rosary kami. So anyway, one time, habang nagsisearch ako kay Lord, parang chinalis ko ang Panginoon. Pero hindi pa ako doon nasa gawain. Kung parang marami pa akong inano. Kasi doon sa amin sa Bicol, sino ito mga Bicolano? Yan, Bicolanos. Doon sa amin sa Bicol, meron kasi nagdidebate lagi doon every night, yung born again at saka yung Jehovah at saka yung Catholic. Kung nag-ano sila, nakikinig kami lagi doon. Kasi alam mo na, pag wala ka pa sa Panginoon, di ba? Gusto mo, mag-away-away sila. Di ba ganun ang pag wala ka sa Panginoon? Gusto mo siya, tuwa-tuwa ka na, nag-cheer ka doon. Parang parang yung demonyo. Anyway, minsan, nag-attend ako ng Catholic Life in the Spirit Seminar sa Manila, way back 1994. May sinasabing speaker, sabi ng speaker, hingin daw ninyo ang inyong mahibigan at ipagkakaloob sa inyo. Sabi ko, parang hingin ang ating maibigan at ipagkakaloob sa atin. Sabi ko, parang imposible naman yun. Di ba? Kasi pag wala ka pa sa Panginoon, ano ba eh? Kung baka ang dami mong doubts, di ba? Oo, hindi kasi ako hindi ako na-raise talaga sa religious family. Talagang pilosopo ako ng araw. So ngayon, yung speaker, ngayong gabi, sabi niya, hingin ninyo ang inyong maibigan, pagkakaloob niya sa inyo. Sabi ko, parang sinasabi ko, Lord, totoo ka ba? At that time, nakikinig lang ako ng mga talks sa charismatic nun. Kasi gusto ko yung mga gusto ko yung basta katok lang, sige lang, pakinig ko. Sabi ko, totoo kaya yun, Lord? Yung sinasabi nitong mamang to. Sabi niya, that time, meron talaga akong hinihingi kay Lord kasi namatay yung father ko, malilit pa yung mga kapatid ko. 13 kasi kami. Malilit pa, Picture yung father ko, nung namatay siya, ang dami na iwang malilit na, from, I think 5 years old, to ako yung pampito. So, ang dami, si Pres, siya lang yung nagpo-provide sa amin, nanay ko, sa housewife. So, sabi ko, parang ako yung tinamaan ng responsibility, parang sa akin ang pupunta lahat yung kasi mga panganay kapatid, puro pasaway. Parang ako nag-iisip ng, pag-aaralin ko to, lahat ng mga kapatid ko, pag-aaralin ko to, patatapusin. Parang ako yung binigyan Lord siguro ng good heart or whatever. So, ngayon, sabi ko, may utang kasi nung namatay yung father ko dahil nagkaroon siya ng kidney problem kasi mahilig siya mag-golf. Golf, no? Yung golf. Kasi, pag-galing kasi sa school, kasi pala kaibigan yung father ko eh. Lahat kaibigan niya yun. Maglalakad yan, galing sa school, kaibigan niya hanggang doon.
alam mo na sa atin, di ba, may mga inuman, may mga ganyan. Hindi siya napapahindi. Kaya pagdating na sa bahay, hindi na makakapagturo kinabukasan. Awayin ng nanay ko, lasing pa yung Uber pa yun. Ganun tatay ko, napakabait sa mga, hindi makapagpahindi. So anyway, so that time, nakikinig ako nung talk na yun, sabi niya, hingin ninyo ang inyong maibigan. Kasi namatay nga yung father ko, ang dami naming utang. At that time, meron talaga kailangan ng 500 pesos. So sabi ko, Lord, kung totoo ka nga, kailangan mo ng 500. Kasi pinamasahe ko from Bicol to, Wayo Tausa kasi yung pera ko nun, nagastos ko yung 500. Dahil pinamasahe ko, so 500 lang tira. Sabi ko, pero sabi nung speaker doon na nagtotok, yun lang kailangan yung hingin nyo. So sabi ko, sige Lord, sige nga, totoo ka. Sige nga, sabi ni Lord, di ba? May mga promises siya, di ba? Nadaming promises ng Lord in John 14:15. Sabi Lord, if you remains in me, in my words remains in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Amen. So brothers and sisters, claimin ko yun. Sabi ko, Lord, sige nga, kung totoo ka nga, ito, i-claim ko to si John 15 verse 4. I-claim ko to, Lord. Naalala niyo yung dinudugo, yung babae? Naalala niyo, di ba sabi ni Lord, sabi ng babae, mahipo ko lang ang laylayan ng aking Panginoon. Gagaling na ako. Di ba bumalik agad siya? So magkakaroon daw tayo ng fake picture. Sabi ng speaker na yon, magkaroon ka ng fake picture na kunyari, yung 500, nakuha nyo na, ilagay nyo na sa bulsa nyo. Sabi ko, sige Lord, sige, ilagay ko na nga sa bulsa ko. At yun, siyempre, parang tayo mga charismatic, di ba? Parang mga siraulo tayo. So anyway. So natapos na yung prayer ko na yun. The following day, pumasok sa opisina kasi doon ako kasi by profession, seaman po ako, nagbabarko po ako dati. So anyway, doon ako sa opisina sa Makati. Tumating yung pinsang ko from Saudi Airlines kasi stewardess siya doon. Nagpabilis sa akin sa BLPB, kung alam niyo yan sa Manila, pabilis sa akin ng ticket. So sabi niya, Rene, bili mo ako ng ticket. Tapos kasi uwi ako ng Bicol. Sabi ko, sige, total malapit lang naman sa Makati. Tapos, ngayon, yung ticket na yung pinabili niya sa akin, nagpahatid ba siya sa akin? Sabi ko, ihatid ko pa to. Sabi ko, ihatid ko to, 75 cents na lang yung, kasi pumasay from Pasay to Pasay Tamo, 75 cents lang eh. Sabi ko, ano ko na to, ihatid ko lang itong pinsang ko. Di ba sa atin ma-traffic? Doon nasagtahan kami, nasa UST kami. Hindi ko makalimutan talaga yun. Kumakanta ako ng praise sing sa taxi. Nasa unahan ako, nasa likod yung pinsang ko. So sabi ng pinsang ko, may inabot sa akin sa likod. Kasi dahil sa traffic nga, yung driver naglagay ng tubig doon sa taxi. May inabot yung pwede ko man pinapansin. Sabi niya, Rene, sa'yo na to. Sabi ko, paglingon ko, 500! Wow! Sabi ko, Lord. Naalala ko, hindi ito sa 500 ako na kundi naalala ko yung word ni Lord. Sabi ko, Lord, totoo ka nga. Sabi ko, biruin mo, Lord, totoo ka. Sabi ko, alam mo, talagang nag-glorify ako kay Lord. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. That night, may prayer meeting doon sa charismatic group na yon. Hindi ko alam, bigla ko nagpa-share. Hindi naman ako nag-share. Gusto ko lang makinig. Ganito ko yung, sabi ko, bakit ako nag-share? Ba't ko nakwento lahat yun? But God is good, mga kapatid. From the moment na nag-share ako, doon ko lagi sinishare na yung mga blessing ni Lord. Amen? Kasi, alam mo talaga totoo si Lord. Pag meron tayong tao sa puso natin, yung paghingi natin, yung meron tayong humble heart, mga kapatid, ibibigay ni Lord yung mga hinihingi natin. Palabak natin siya yung Lord. Number 1 is be humble before the Lord. Humble yourself before the Lord, and He will exalt you. Amen? So, brothers and sisters, pag tayo po nagpapakumbaba, nakita natin yung tax collector. Talaga nakita natin yung pagiging humble niya. Talagang dinadagukan niya yung dibdib niya. Pinakita niya sa Panginoon na hindi siya makatingin sa langit dahil sa ang dami niyang niloko tao eh. Ang dami niya sana kung ganyan yung mga balik sana yun. So ang dami niya nalokong tao, mga kapatid, Pero, brothers and sisters, naalala yung tax sa Chaos, sabi niya, Panginoon, kung ilang doble pa yung 4 times kapag babalik, wow! Sana ganyan yung mga kumuha ng pera natin sa gobyerno. Kumain ng Panginoon. Hallelujah. My dear brothers and sisters in Christ,
Pag tayo po may mababang kalooban, mga kapatid, tsak yun. Lahat ng mga prayers natin, hindi pa hihindain ng Panginoon yun. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin si Yahweh sa dahil. Nalala niyo yung prodigal son? Nalala niyo? Di ba? Napakayaman ng tatay niya, kinuha na yung mga tapos lumayo ng pakalayo-layo hanggang sa lahat naubos, nalustay, hanggang sa gusto niya na kainin yung pagkain ng baboy. But dahil sa kanyang pagkakaroon ng mababang kalooban, mga kapatid, talagang sinabi niya sa sarili niya, bakit ako nandito? Napapakain ng mga baboy. Samantalang yung tatay ko, ang daming mga katulong doon. They have many of servants, sabi niya. But ako ito, kakain ako ng pagkain ng baboy, sabi ko. Sabi nung But brothers and sisters, malayo pa lang siya. Talagang, di ba, minimorize niya ang sasabihin niya? Minimorize niya. Tapos malayo pa lang siya, talagang yung tatay niya, brothers and sisters, talagang niyakap siya. Hinalikan, talagang niyapos, brothers and sisters. Ganyan po ang Panginoon, mga kapatid. Yun yung mercy ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pag tayo po lagi nagpapakumbaba, kahit matagal na tayo sa gawain, isipin pa rin natin na baguhan pa lang tayo, na wala tayong alam. Amen? Kaya nga di ba si Brother Mike, ang patawag sa kanya, servant leader. Amen? Kaya nga servant leader. Anong ibig sabihin ng servant? Katulong, alila. Alila tayo ng Panginoon. Amen? Naalala niyo si Mama Mary? Di ba? Si Mama Mary kinalugdan ng ating Panginoon ni Yahweh Shaddai. Kasi brothers and sisters, nung nag-appear sa kanya yung angel, brothers and sisters, nung nag-appear sa kanya si Gabriel, at sinabi nitong anghel na to, ikaw ay magkakaanak at tatawagin Emmanuel. Amen? Na ang Diyos ay sumasayo. Anong sabi ng ating Inang Maria? Behold, I am the servant of the Lord. Be it done to me according to your word. Di ba ang ganda? Kaya, hallelujah, glory to God. Parapakan natin si Yahweh sa dahil. Napakaganda, mga kapatid, kasi itong si Maria, isang ordinaryong tao, pero pinili sa karamihan. Amen? At brothers and sisters, yun tayo ang produkto nung maligtas tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin si Yahweh sa dahil. Glory to God. So yun, mga kapatid, lagi tayo dapat maging mapagpakumbaba. Ayan. Sabay-sabay nga natin basahin. For dust you are, to dust you shall return. My dear brothers and sisters, pag lagi natin iniisip na tayo ay babalik sa lupa, hindi natin maiisip na tayo ay magmata ng tao o yumurak ng tao, mga kapatid. Pag lagi natin iniisip na lagi tayo nasa lupa tayo galing, mga kapatid. Tayo mga laman lupa tayo eh. Amen? Pag tayo babalik din sa lupa, mga kapatid, hindi natin mararamdaman na magyabang tayo. Amen? Dahil galing nga tayo sa lupa at babalik din tayo sa lupa. Di ba may kanta? Alam na alam yung kanta na yun, ha? Yung lupa. Alam na alam ni Sister Mimi yun. Di ba? Sige nga, Sister Mimi. Kantahin nga natin. Mula sa lupa. Oh, stand up, brothers and sisters. Napusa ang buhay ko sa lupa na mula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, ugasan ang iyong puti sa mukha. Tuloy mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Hallelujah. Glory to God. Punang po tayo, mga kapatid. Palapakan natin si Yahweh Shaddai. My dear brothers and sisters, lagi natin iisipin na wala tayong pagmamalaki dito sa lupa. Amen?
Kasi babalik at babalik din tayo sa lupa. Amen? Alala ko, nung araw mga kapatid ako po'y napakayabang. Naku, palusot lagi ako. Lagi ako may palusot. Oo, hindi ko tinatanggap na mali ako eh. Oo, ganun ako. Pag may mga yung mga kwentuhan, talaga bibida ako dyan. At ako But brothers and sisters, tandaan natin, ang kinalulog ng lagi ng Diyos, yung lagi nagpapakumbaba. Amen? Sapagkat mga kapatid, yung pagpapakumbaba mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, ano yung faith, and then hope and love. Napakaganda ng ano yun ngayon eh. Napakaganda ng team nyo ngayon, di ba? Faith, hope, love. But the greatest of this is love. Kasi bakit? Meron tayong pagpapakumbaba. Amen? Pag meron tayong pagpapakumbaba, meron tayong pag-ibig. Pag meron tayong pagpapakumbaba, meron tayong hope. Pag meron tayong pagpapakumbaba, the fruits of the Holy Spirit be upon you. Amen? Meron ka kindness, joy, humility. Amen? Na laging makikita sa iyo araw-araw ng kaopisina mo, lagi kang nakangiti. Yan ang tatak ng mga El Shaddai. Ngiti nga kayo. Ipakita niyo yung ngiti niyo. Ayan. Alam mo, pag doon ka pala sa parking lot, pag ngumiti yan, El Shaddai yan. Amen? Makita mo pala yung El Shaddai na yan. Amen? So ngayon mga kapatid, gusto niyo ba permanente na yung ngiti niyo? Gusto niyo? Hindi. Gusto niyo? Di ba meron tayo? Naalala niyo, pinito ko sa iyo yung babaeng dinudugo? Yung the bleeding woman? Ayan. Sige, ngiti kayo. Ayan. Kunyari, meron akong spray dito, yung glue. Ito, glue na hindi ito na, spray. Siyempre, meron na tayo para ng palataya lagi, mga El Shaddai eh. Di ba? Okay. Pinakamagandang ngiti, i-sprayhan ko kayo, ma'am. Hindi na maalis, ha? Okay. 1, okay. Sana. Oh, ready na kayo? Okay. 1, 2. Oh, permanente na yan. Yan. Hanggang bukas na yan. Hanggang sa susunod ng mga araw na yan. Tapos, yung kaopisina nyo na lagi nyong sinisimangutan, low. Nakangiti na kayo. Lagi nang nakangiti. Tapos pag tulog niyo mamaya, nakangiti kayo. Sabi ng brother husband nyo, saan kayo nang galing ito siya? Dapat hindi, nakangiti ka sa opisina nyo. Lagi nakangiti. Sasabihin ng mga katrabaho mo na dati, hindi ka naman nakikita mo. Talaga, saan galing to? Ay, di ko siguro magtatanong. Oh, I am from El Shaddai. What is that El Shaddai? O di-evangelize ka na ngayon. Diba, sasabihin nyo na, ay, ang mga taga-El Shaddai, mapagpakumbaba. At saka ang mga El Shaddai ay mapagpatawad. Mahal. Amen. Glory to God. Palapakan natin si El Shaddai. Hallelujah. Happy anniversary, Bali chapter. Amen? Glory to God. So anyway, so mga kapatid, pangalawa. Ay, naku. Alright. Accepting we are sinners. Yan, pangalawa. Di ba? Naalala mo yung tax collector? Talagang tinanggap niya. Lord, sabi niya. Ano sabi niya? Wala. Sabi nitong tax collector, sabi niya, patawarin mo ako, Panginoon. Sabi niya, have mercy on me, O God. Sabi niya, dinadago ka niya, sabi niya, have mercy on me, sinasabi sa niya. Sabi niya dito, samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit, dinadago ka ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa aking isang makasalanan. Talagang brothers and sisters, tinanggap itong tax collector na siya ay makasalanan. My dear brothers and sisters in Christ, pag tayo tinatanggap natin na tayo makasalanan, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Amen? Kahit mga kapatid, dahil hindi tayo naligtas para sa mga ginawa natin mga kabutihan, kundi by the grace of God. Amen? Kinaawaan tayo ng Diyos. Kinahabagan tayo ng Diyos. Pakasabi mo nga sa katabi mo, sister, brother, kinahabagan ka ng Diyos. Nahabag sa iyo ang Diyos. Kaya ka naligtas. Amen? Brothers and sisters, yan po yung habag ng Diyos sa ating mercy ni Lord. Kaya tayo naligtas pag tinatanggap natin ang ating mga pagkakamali. Amen? So brothers and sisters, purihin natin, Panginoon, palapakan natin si Yahweh. Sabi ko sa inyo dati, hindi ako tumatanggap ng mga pagkakamali ko. Talagang, nung sinuko ko ang sarili ko sa Panginoon, mga kapatid, talagang totally surrender, Lord. Ikaw na bahala sa akin.
I am yours, Lord, sabi ko. Sabi ko, bahala ka lang kung saan mo ako, Lord, dalhin. Habang nakasakay ako kanina sa aeroplano, Lord, hindi ko alam kung ano sasabihin ko dun sa mga taga Von Valley chapter. Sabi ko, Lord, bahala ka na, Lord. Sabi ko, gamitin mo ako ng buong buo, Lord, sabi ko. Gamitin mo ako ng walang panghihinayang o walang panghihinayang sa mga gastos o whatever. Sabi ko, Lord, basta, Lord, gamitin mo ako. Ikaw magsalita. Lord, sabi ko. Kaya habang kanina nagdadrive ako, nasa aeroplano lumalapag, sabi ko, Lord, dito na tayo. So, ano gagawin ko? O, sige, mag-rent-a-car ka na lang. Sabi ko, ayoko ito. Wala akong magawa sa kapatiran eh. Sabi ko, sige. Hallelujah. Yung pagdating ko natin, sabi ko, Lord, inikutan ko muna to. Sabi ko, Lord, nandito na yung nandito yung pagdadausan ng anniversary. Kanina pa kasi ako dito eh. Ikot lang ako. So anyway, pero pinagdasal ko na nandito na si Lord. Kaya kanina, talagang damang-dama natin habang nag-praise and worship tayo, yung presensya ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So brothers and sisters, sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness, brothers and sisters. So mga kapatid, tayo po mga kapatid, pinupurify niya sa lahat ng ating mga unrighteousness, brothers and sisters. My dear brothers and sisters, kahit gaano daw tayo makasalanan, sabi ni sa Deuteronomy, tayo magiging busilak sa kaputian. Amen? Papuputiin ka ni Lord. Kaya tingnan mo mga mukha nyo ngayon, talagang makikita mo yung galak nandiyan sa inyo. Diba? Pag nasa Panginoon ka, kasi nga we are created in likeness of God. Amen? Special ka sa mata ng ating Panginoon. Glory to God. Sino dito mga special? Tingnan nyo mga katabi nyo. Ayan, special ka. Sino special ka sa mata ng Panginoon? Ayan. Hallelujah. Okay, tumayo tayo mga kapatid. Tumayo tayo. Ayan. Special tayo sa mata ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Tayo po mga kapatid ay kawangis ni Lord. Amen? Ni Yahweh El Shaddai. Amen? Di ba? Kawangis tayo ni Kristo. Sinamniwala. Genesis 1:27. We are created in the image and likeness of God. So ibig sabihin, huwag tayong magkakasala. Amen? Ibig sabihin, i-avoid natin lahat ng mga hindi ka nais-nais at kalugod-lugod sa ating Yahweh El Shaddai. Kasi kahawangis natin siya. Amen? Hindi tayo pwede magmayabang. Hindi tayo pwedeng kung ano man ang ipagyayabang natin sa harapan ng Panginoon na kung ano-anong meron ka sa buhay mo mga kapatid. Dahil ikaw ay espesyal sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Amen? Glory to God. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man, ano man ako. Ako'y sa'yo sa pag-ibig mo'y espesyal. Especial.
sa paningin mo'y Amen, Lord God. Pakisabi niya sa katabi niyo, you are amazing. You are awesome. You are maganda. You are guwapo. Hallelujah. Glory to God. Nagpala talaga ang mga anak niya sa God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Mga kapatid, pangatlo, matatapos na po tayo. Tapos mamaya magkakaroon tayo ng general healing. Lahat ng mga disciples dito sa unahan dahil pag-pray over namin kayo. Amen? Okay. Marami pa sana ako itutok, kaya lang, school lang eh. Glory to God. Ayan. So Luke 19 verse 8, sabi dito kay Zacchaeus. Naalala nyo, inano ko na kanina, di ba? Sabi niya, Jesus said to him, today the salvation has come to this house because this man is a son of Abraham. Kasi sabi ni Zacchaeus, mga kapatid, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, sabi niya, look Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Sana ibalik yun. Para lahat ng Pilipino hindi na mag-abroad. Hallelujah, glory to God. So mga kapatid, ganyan po mga kapatid ng Panginoon natin. Amen? Pag kinahabagan tayo po mga kapatid ay kinahabagan, naging humble tayo, tinanggap natin na tayo makasalanan, makikita natin lagi tayong answered prayer. Amen? And then number 3 mga kapatid is asking God's mercy. Be merciful, sabi dito in Luke 18 verse, sabi nga ng ano, di ba? Be merciful to me, all sinners, sabi niya. Oh God, God, be merciful to me, a sinner, sabi niya. And then, sabi dito sa Luke 18 verse 14, I tell you this, the one who humbles himself shall be exalted. My dear brothers and sisters in Christ, sabi niya, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift of God, not result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk. And then Ephesians 2 verse 8 to 10. Brothers and sisters, mga kapatid, yan po mga kapatid ang aking topic ngayong gabi. At kayo po ay tumayo. At brothers and sisters, sabi nga ng ating Panginoon, I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Brothers and sisters, let us pray. Tumayo na po tayo lahat, mga kapatid. Tapos na pala. Okay. Alright. Taas niyo po mga kapatid mga prayer request yan sa mga oras nito. At inaayaan ko niyo lahat ng mga disciples na pumunta po sa harapan. Yan, lahat po ng disciples. Yan. Habang nakataas yung mga prayer request natin, narito ang ating kapatid si Brother Gary. Ipipray over tayong lahat mga kapatid. Taas po natin. Lord Yahweh El Shaddai, Ikaw ang nakababatid ng mga kamay na nakataas na ito, Panginoon. And by faith, in our total surrender and submission to you, O Lord, we ask and we pray that you would lay your miraculous hands to all of these prayers being lifted up. Especially prayers for the sick, O Lord, may mga karamdaman. Nasa balig ng karamdaman, Panginoon, Ikaw ang mabut at Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos at tagapagligtas at tagapagpagaling sa aming lahat. There is no healing without you, O Lord. You are the God who heals all our diseases. Amen. And by this, O Lord, we submit everything to your will. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, Diyos na makapangyarihan. You created heaven and earth, O Lord, at walang imposible sa iyo, O Lord. Amen. Sa aming pananampalataya, O Lord, alam namin ang aming panalangin ay iyong tutugunan na aayon sa aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo, O Lord. By your grace and mercy, O Lord, you will answer all of these prayers by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty
mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Glory to Christ Jesus. Let's all lift our heads to Brother Rene. And we ask, O Lord, to continue to bless him mightily, including his family and loved ones, Panginoon. At nawa, O Lord, ibuhos mo po ang biyaya at pagpapala sa kanila, Panginoon. Patuloy siyang gamitin, pagpapalaganap ng iyong mga salita, and may his life be a testament of your mercy and grace. In all of this we pray, in Jesus' mighty name, Amen. Meron pa ba? Sino pa? Meron pa, brother. Meron pa. Ikaw naman. Kasi si Brother Joel, kasi hindi inasign ka ng Panginoon, nasabi sa akin ng Panginoon, special kasi ikaw ang prayer leader namin sa gabing ito. So special tayong lahat, special ang panalangin mo ngayon, dahil ikaw ang sinugo. Again, brothers and sisters, let us raise our hands to Brother Rene Gata. Continuation of the prayer of Padre Gani. Lord Jesus Christ, Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful word that we received tonight, Lord, by using our brother here, Rene Gata, Panginoon. Panginoon kong Isus, sana ang iyong salita na nadinig namin yun ay may sa puso namin, Panginoon, sa araw-araw namin gawain, Lord, sa araw-araw, Lord God. Huwag po siyang mababayan, Panginoon. Bless him and his family, O Lord God. Sana, Panginoon, sa aming pag-uwi sa gabing ito, Panginoon, nagkabayan mo kami at patnubayan sa aming pag-uwi. Makarating po kami sa aming patutunguhan sa aming bahay ng safe and sound, O Lord Jesus Christ. Lord God, muli po kong papasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Muli po siyang kalugdan, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, sa araw-araw. Pagpatuloy siyang makapagsilbi sa iyong Panginoon at patuloy niyang maikalat ang iyong salita, Panginoon, sa iyong mga alagad, Panginoon, dito sa aming gawain sa El Shaddai. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Amen. Amen.